Meron akong tandaang kwento na namatay magkasabay ang isang pari at isang driver. Nung pumunta na sila kay San Pedro, siguro alphabetical yung pagtawag ni San Pedro dahil nauna yung driver. D, driver, P, pari. So nauna yung driver. Nung kausap na ni San Pedro yung driver, ikaw yung driver. Sabi ng driver, opo, ako po, San Pedro. Dito ka sa lamin. Yung pari na namuli, nag-isip na, sigurado na ako nito. Pari ako, nakakalabi ako ng nagbibisa. Lagi ako ng nangaral sa mga tao sa aking parokya. Pero nung magkausap na sila ni San Pedro, sinabihan yung pari na, doon ka muna sa purgatorio. Nagulat yung pari, bakit po? Ako nga yung naglingkod sa simbahan. Bakit yung driver na hindi nga minsan nagsisimba? Bakit siya pa ang naunang nakapasok sa langit? Ako ang naglilingkod sa simbahan. Sabi ni San Pedro, nung nasa mundo pa kayo, habang nagdadrive yung driver, napalapit ang mga tao sa Panginoon dahil sa kanyang pagkakaskasiro, lagi silang nagdarasal. Pero ikaw, nagbibisa ka nga, pero tuwing naghuhumili ka man, tulog naman ng mga tao. Kaya kalala ako, dahil ganitong oras, ay sarap pa naman matulog. Baka tulog din ang iba natin dito. Huwag naman kayo matulog, baka mahirapan ako mong papasok sa mas lalo ako mahirapan. Kaya ang ibig kong sabihin na, sana gawin natin, ayusin natin ang ating paglingkod sa ating kapwa. Pangatlo, ang modelo natin sa paglilingkod ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Sa Ebanghelyo natin ngayon, sinabi ng Panginoong Hesus sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang maglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa katutubos ng lahat. Ang buong public ministry ng ating Panginoong Hesus ay maaaring nilalarawan natin sa isang salita. At iyon ang paglilingkod. Nangaral siya sa sinagoga, pinakain niya ang mga nagugutom, pinagaling niya ang may sakit. At ang mga gawain ito ay gawain ng paglilingkod o mga acts of service. At ang servisyo, service is defined as love in action. Sa kabuuan, ang Ebanghelyo ay nagsisilbing palaala sa ating lahat na sa konteksto ng Kristyanismo, ang tunay na kadakilaan ay hindi tungkol sa otoridad o kapangyarihan o posisyon natin sa lipunan, kundi sa paglilingkod sa iba na walang paghihimbot, na sumusunod tayo sa halimbawa ng Panginoong Hesus. Ang turo na ito ay nag-aanyaya sa atin na yakapin ang isang buhay na mapagpakumbabang lilingkod sa Panginoon at sa ating kapwa. At ngayon din pong araw na ito ay pinagdiriwang natin ang World Mission Sunday. Ang araw na ito ay nagpaalala sa atin na tayo lahat ay mga misyonero. Dahil ang simbahan is missionary in nature at tayo yung simbahan. Hindi itong building, kundi tayo ang simbahan. Kaya tayo ay lahat mga misyonero. Lagi natin tandaan yan na meron tayong responsibilidad na ipalaganap, ipahayag ang mabuting balita. Dahil ito ang sinabi ng ating Panginoon. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to observe everything I have commanded you. So paano natin magawa ang ating tungkulin bilang mga misyonero? Una-una, sa pagpakita ng magandang ehemplo sa ating kapwa. We can evangelize through our good works, through our good examples. Hindi lang kinakailangan na
na-memorize natin ang buong Biblia upang na ating maipalaganap ang mabuting balita, kundi mas lalong maganda kung paano natin ito may sa buhay, na makita ng mga tao ang mga magandang halimbawa na ating sinunod mula sa ating Panginoong Hesus. Pangalawa, maging misyonero tayo kahit hindi man tayo nakapunta sa ibang bansa sa pamamagitan ng ating pagdasal. Pagdasal natin ang mga misyonero na kung saan sila ay na-assign sa iba't ibang lugar ng buong mundo. Again, tayo kung lahat ay mga misyonero. Tayo lahat. Tayo dito sa South Korea, ang tawag nila sa atin ay mga OFWs tayo. Overseas Foreign Workers. Kaya bilang mga Kristyano, meron din tayong ibig sabihin ng OFW. Overseas Faith Worker din po tayo. Amen.